Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Binalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko sa di umano'y cryptocurrency project na Tesla Code at sa iba pang crypto investment dahil sa panganib na maaring dala nito. Pahayag ng BSP, nakakapanlin lang ito sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI para magpanggap na opisyal ng gobyerno at magpakalat ng maling impormasyon. Kung kaya't babala nito sa publiko, huwag ibahagi ang personal na impormasyon sa mga hindi lehitimong account. Sa ibang balita, tumaas ng 36% ang investment growth ng Pilipinas pagdating sa turismo na ayon sa Department of Tourism o DOT ay sumatotal ng kalahating trilyong piso. Ito ang binahagi ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na aniya indikasyon ito ng mataas na investors' confidence sa bansa. Dahil umano rito, tinatayang 300-kilometer tourism roads na ang naipagawa at naisaayos kasama ang pagpapagawa ng karagdagang mga pantalan. Kumpiyansa rin ang ahensya sa paglago ng turismo sa bansa dahil sa inaasahang privatization ng mga ilang paliparan sa bansa. Well, of course, as we invite more and more tourists to come into the Philippines, we would like to ensure that we are competitive as far as our accommodation services is concerned. Patuloy po yung ating efforts towards eliciting proposals as far as tourism investments is concerned, especially towards our tourism enterprise zones, of which we have several across the country. Samantala, asahan na muling tatalakayin sa Kamara ang PNP Reorganization Bill matapos na i-veto o hindi lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tiniyak ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez. Aniya, aayusin agad ng Kamara ang ilang probisyon sa panukalang batas na ito matapos ang paparating na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Matatanda ang ipinahayag ni Marcos na hindi akma ang nasabing batas sa National Government Right-Sizing Program at magbubunga umano ito ng paglobo ng mga posisyon at mga staff. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 10 milyong pisong pabuya alok ng DILG para sa makakapagturo ng lokasyon ni Kibuloy. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. DA tiniyak ang pagpapatupad ng 29 pesos program na bigas sa ibang mga lugar. VP Sara isiniwalat na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM. COMELEC Chief George Garcia itinangging marami siyang foreign bank accounts. CBCP inendorso ang petisyon upang gawing international shrine ang Padre Pio. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa pakikipag-ugnayan sa LTO-NCR at Coast Guard Logistics Systems Command ay sinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG ang komprehensibong Road Safety at Traffic Laws, Rules and Regulations Seminar para sa higit 200 Coast Guard driver sa National Headquarters, Port Area, Maynila. Binigyang diin sa kaganapan ang talakayan ukol sa mga kritikal na pananaw sa ugali ng driver, mga karapatan nito, defense driving techniques at batas trapiko. Bahagi rin dito ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines o Batas Republika bilang 4136 at mga espesyal na batas na ipinapatupad ng LTO. Ayon sa PCG, layo nitong pagyamanin ang kultura ng kaligtasan sa kalsada, hindi lang sa publiko, gayon din sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kaalaman at kakayahan ng mga driver.
Sa kabilang dako ay nakiisa ang PCG sa Joint Task Force upang pangalagaan ang maritime borders at paghusayin ang maritime security ng Southwestern Philippines sa Western Mindanao Command o West MINCOM sa Zamboanga City. Ito'y pinangunahan ni Naval Forces Western Mindanao Commander Rear Admiral Francisco Tagamulila Jr. kung saan inilahad nito na ang inisyatiba ang magpapatibay sa defense capabilities sa loob ng Joint Area of Operations ng West MINCOM. Samantala, inanunsyo ng lungsod ng Makati ang pagbubukas ng registration para sa isasagawang passport on wheels ng Department of Foreign Affairs o DFA sa ika-9 ng Setyembre. Layo nitong padaliin ang proseso ng pag-a-apply at pagre-renew ng passport kung saan mayroon lamang itong 500 slots. Kaya't hinikayat ito ang mga Makatizen na magparehistro na hanggang ika-17 ng Hulyo. Mangyaring tumungo lamang sa opisyal na Facebook page ng Makati upang iscan ang QR code at para sa iba pang hakbang ng pagpaparehistro. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 10 milyong pisong pabuya alok ng DILG para sa makakapagturo ng lokasyon ni Kibuloy. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. DA tiniyak ang pagpapatupad ng 29 pesos program na bigas sa ibang mga lugar. VP Sara isiniwalat na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM. COMELEC Chief George Garcia itinangging marami siyang foreign bank accounts. CBCP inendorso ang petisyon upang gawing international shrine ang Padre Pio. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.